Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsty of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Amen. Hallelujah. Fill my cup, Lord. At aking bibigyan na pagkakataon sa ating Fill pati. my cup, God bless you po, Brother Buboy. I lift it up, Lord, come and quench, run it, Lord, hallelujah, thirsty of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Hallelujah. Fill my cup, fill it up, and make me whole. For the last time in our hearts, hallelujah. Yes, fill my cup, Lord. Yan ang aming dalangin, O Diyos. Hallelujah. Punuan mo pa kami, Panginoon. Ang mga kakulangan, O Diyos, sa iyong punan. Hallelujah, ng iyong salita. Ikaw lang ang makapagpapatid ng uhaw sa aming mga puso. Marami pa kaming kailangan, O Diyos, sa mga makalangit, mga pangangailangan. Hallelujah. Heaven, fill me till I want no more. Hallelujah. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Amen. 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 Yan bang desire nyo sa gabing ito, mga kapatid? Na patuloy pang punan ng Diyos ang ating mga kakulangan. Tunay, tayo patuloy pang nagkukulang sa Panginoon, pero salamat sa Kanyang biyaya, sa Kanyang alok lagi na nariyan, ang Kanyang mga salita na handang laging magpuno sa ating mga pangangailangan. Siya lang po, mga kapatid, ang ating kailangan sa mga sandaling ito. Ang Kanyang salita ang ating laging kailangan sa buhay natin. Hallelujah. Is the bread of heaven came down. Hallelujah. Upang tayo punan ang ating mga pangangailangan, upang tayo mabusog, hallelujah, at masatisfy ang ating mga pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming desire muli sa gabing ito, Diyos, na mapunan ng patuloy ng iyong mga salita sa gabing ito. Tayo manalangin. Minsan pa, dakilang Diyos, muli kami dumudulog sa iyong luklukan ng awa sa mga sandaling ito. Patuloy ang aming mga puso ay nagagalak at patuloy na nagluluwalhati sa iyong kadakilaan sa buhay namin, sa iyong kagandang loob, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na mayaman. Araw-araw, O Diyos, aming nakikita, O Diyos, ang iyong kabutihan ay nariyan, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Ito'y bago bawat umaga, O Diyos. Hallelujah. Hindi kailanman magbabago ang iyong katapatan sa buhay namin. Salamat sa mga sandaling ito muli na iyong ipinahiram mo, Diyos, sa bawat isa. Salamat sa buhay, sa kalakasan, lalong-lalo na, O Diyos, sa kalakasang espiritual na patuloy mo kami tinatayo sa huling panahong ito, Panginoon. Kahit na maraming mga pangailangan, Panginoong Diyos, hallelujah, nariyan ka pa rin, umaalalay at patuloy na nagka-care sa amin. Hallelujah. Salamat na mayroong Diyos na nakakabatid ng lahat ng aming mga pangangailangan at laging nagmamasid, hallelujah, at patuloy na Kanyang inaabot ang Kanyang mahabang kamay upang abutin kami sa aming mga pangangailangan. O Diyos, tunay, wala kaming masabi kundi Ikaw ay mabuting Diyos sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Ama sa langit na nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Kaya't Lord, sa gabing ito, ang papurit pasasalamat ay patuloy naming inaalay sa iyo. Nagpangsamba sa iyong dakilang pangalan na walang katulad. Hallelujah.
Ang kapangyarihan nito ay walang katulad sa aming mga buhay. Kaya't Lord, sa iyo mauwi ang lahat ng pagdakila at pasasalamat sa gabing ito. Minsan pa muli, Lord, kami harap sa iyong salita. Dalangin po namin ang patuloy mong pangungusap at higit sa lahat ang iyong pangunguna, O Diyos. Hallelujah, sa gabing ito. Lord, ikaw ang aming kailangan muli sa gabing ito, Panginoon. Ikaw ang aming kinakauhawan muli sa mga sandaling ito, O Diyos. Patuloy ka nawang magpuno sa kauhawan ng aming mga puso, Panginoong Diyos, sa gabing ito, sa mamagitan ng iyong mga salita. Patuloy ka magpahayag, magturo sa amin, Panginoon. Ikaw pong makita, ikaw pong maluwalhati sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ikaw pong maitaas, mamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, hayaan mong katagpuin ang aming mga pangailangang spiritual, Panginoong Diyos, sa buhay na ito. Dahil marami pa kaming kailangan, Panginoon, kung paano sa pisikal na patunayan na namin na ikaw ay tunay, hindi kailanman nagkulang. I believe, lalong-lalo na sa mga spiritual, hindi ka magkukulang. Dahil ito ang inuuna mo sa buhay namin, Lord, ang lumakas sa spiritual, lumakas sa kapangyarihan sa mamagitan ng iyong salita, O Diyos. At maranasan pa ang mga bagay, hallelujah, ng kayamanan ng iyong kaluwalhatian, hallelujah, na iyong hinanda sa iyong iglesia sa huling panahong ito. Marami kang hinanda sa iyong iglesia, Lord, na dapat naming maranasan. At marami kaming panalangin sa aming mga puso. Kung paano, Lord, tumutugon ka na ikaw ay dakilang manggagamot, dakilang provider ng aming mga pangailangan. Ito'y napatunayan na namin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, higit sa mga bagay na kahilingan na ito, meron pa kaming kahilingan, Lord, ang kalakasan spiritual na nagmumula sa iyo. Ang siyang kailangan namin muli, O Diyos. At ito ang amin dalangin, O Diyos, sa iyong iglesia sa huling panahong ito. Ang kalakasan, hallelujah, nagmumula sa iyo sa mamagitan ng iyong Espiritu. Hallelujah, sa aming kaloob-looban, Lord, magsimula ang kapangyarihan na ito, O Diyos, hallelujah, at lumabas sa aming katawan, sa aming mga labi ang pagpupuri, hallelujah, dahil dakilang yung kapangyarihan, dakilang yung mga gawa, O Diyos, sa buhay namin. Hindi mapaparisan ng iyong mga gawa, hallelujah. Kailanman hindi mapapantayan ng anumang mga bagay ng kayamanan ng sanlibutan ito. Mas mayaman ang iyong kaluwalhatian, hallelujah, na naghihintay sa amin, hallelujah, na dapat naming maranasan sa huling panahong ito, O Diyos. Kaya ito ang aming dalangin, O Diyos, patuloy kang maghayag ng iyong salita. Patuloy kang magbukas ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, itago mo ang iyong munting lingkod, O Diyos, sa iyong presensya. At ikaw ang mangusap minsan pa sa gabing ito, O Diyos. At ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. At iyong ipagpalain ang bawat may mga pangailangan. Hallelujah, sa gabing ito. May pananampalataya, Panginoon, at patuloy na naghihintay at nauuhaw sa iyong salita, Panginoon. Ikaw nawa magpakain sa amin muli sa gabing ito at magpainom ng tubig, hallelujah, ng buhay, hallelujah. At hindi na kami mauuhaw pa ng anumang mga bagay sa sanlibutan ito, kundi, Lord, mag-uumapaw ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Kaya't, Lord, pag umapawin mo pa ang iyong mga salita sa aming mga puso, yamang ito ang iyong plano, Lord. Hallelujah. Kami dumating sa kapunuan. Hallelujah. In the fullness, Lord, ng iyong paggawa. In the fullness ng iyong banal na Espiritu. In the fullness ng iyong kapangyarihan, Lord. Hallelujah. Sa iyong iglesia, ay aming maranasan sa huling panahong ito. Panginoon, ito po ang naming dalangin, Panginoon. Hallelujah. Magsimula sa bawat isa. Magsimula, Lord. Hallelujah. Sa may mga apoy ng iyong banal na Espiritu sa gabing ito. Magsimula sa bawat isa na may laging kagalakan at inspirasyon. Hallelujah, sa iyong presensya. At laging nauuhaw sa iyong presensya, O Diyos. Oh God, hallelujah, ito ang aming kinauuhawan, Panginoon. Na yamang kami nagkatipon sa iyong pangalan, sa iyong presensya sa gabing ito. Hayaan mong patuloy mong iparanas ang ibayo pang pagkilos mo sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. At katagpuin ang lahat ng aming mga kakulangan pa at yung punan, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa iyo sa mamagitan ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin, Ama, kalakip ng patuloy na pagdakila sa iyo at pagsamba at pasasalamat sa iyong lahat sa lahat ng iyong mga gawa sa buhay namin. Tunay, ikaw ay mabuti at tapat sa iyong mga salita, O Diyos.
Kaya sa iyong lahat ng pagdakila, pasasalamat muli sa gabing ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Isang pinagpalang gabi ang aking pagbati sa bawat isa. Di natin abalahin muli ang mga pagkakataon. Tayo magbuklat ng banal na kasulatan bago tayo umupo sa gabing ito. Ating buksan sa Ephesians chapter 3. Isa natin siguro sa 14. Ephesians chapter 3 verse 14. Sabi rito ni Paul, ang kanyang panalangin, "For this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. That according," verse 16, "that according to the riches of His glory, He would grant you to be strengthened with might by His Spirit in the inner person," or man, "so that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love," verse 18, "may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God." Everybody say amen to the word of God. Amen. God bless you all. Tayo po'y maupo, mga batid, sa gabing ito. Purihin ang Diyos sa kanyang kagandang loob sa bawat isa sa atin. Lahat ba ay pinalakas ng Panginoon sa gabing ito, mga batid? Ang kalakasang pisikal ay sabihin na natin ito'y hindi magtatagal, ito'y manghihina, ito'y sabihin na natin talagang manghihina ng manghihina. Pero salamat sa Diyos sa kalakasang spiritual sa gabing ito na pinagkakalob sa bawat sa atin. Amen? Upang tayo magpatuloy sa takbuhin na binigay ng Panginoon sa atin. Ano man ang mangyari, kahit maraming mga karanasan sa paglilingkod sa Panginoon, salamat sa kalakasan ng Panginoon na kanyang ibinibigay, mga kapatid. Dahil alam natin, ang salita ng Diyos nagsabi, even yung mga sabihin na natin, mga bata pa ay manghihina yan physically. Amen? Manghihina yan physically, mga kapatid. Mamaya ay ating dadaanan yan, mga kapatid. Even the youths, sabi nga ron, ay manghihina. Gaano pa kaya yung may mga edad na sa physical? Kami na talagang unti-unti nakikita natin physically, hindi na talaga natin mapipigilan, mga kapatid. At ang inihintay natin ang redemption ng ating katawan na ito, mga kapatid. Amen? At yan ang patuloy natin inasam dahil talagang ang katawang ito ay papalitan ng isang katawang hindi na nabubulok. Amen? Isang katawang maluwalhati, mga kapatid. And thank God for the hope na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita sa buhay natin. Amen? That's why hindi tayo nangihimagod, hindi tayo nalulumbay. Praise God, sa ating mga kalagayan, meron laging biyaya ang Diyos, mayamang biyaya ang Diyos upang tayo abutin sa ating mga pangangailangan. Siyang nagpapalakas, nagpapagalak sa puso natin. Amen? Yung inner man, ang nais ng Diyos palakasin sa atin, mga batid. Dahil ang laman nito, matutuluyan ng manghihina. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! Na ang inner man, o sabihin natin yung human na nilagay ng Panginoon sa puso natin, ay pinapalakas ng Panginoon. Hallelujah! They are new every morning, I believe. Hallelujah! And that's why patungo tayo doon, mga kapatid. Kung inyong nakikita ang ating buhay, from glory to glory, ang ating mga buhay. From strength to strength, sabi nga, stronger and stronger. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Palakas ng palakas ang iglesia ng Panginoon. Hindi po pahina ng pahina. Praise God, palakas ng palakas. Dahil yan ay salita ng Panginoon. Hallelujah. From glory to glory.
From strength to strength, like an eagle. Hallelujah. Kaya habang tayo naghihintay sa Panginoon, maghintay tayo na may pagtitiis. Amen? ang magtiis ay may, sabi nga nila ay may linlaga, may pupuntahan, may kakamtin, mga batid. Amen? Kaya patuloy tayong magtiis sa biyaya ng Panginoon, anumang kalagayan, pero sapat talaga ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Mayaman ang biyaya ng Diyos na ating patuloy na tinatamasa sa buhay natin nang tayo'y tumanggap sa Panginoon. Amen po ba? Lang ating tanggapin ang Panginoon. Una, talaga naman maraming karanasan, mga pagsubok. Totoo yan, maraming pagsubok hanggang ngayon. Marami pa rin tayong pagsubok. Pero unti-unti, amen, pinapalakas tayo ng Panginoon upang harapin ang mga pagsubok. Kaya nga si Paul dito, nagsabi, don't lose heart. Amen. Kahit si Pablo ay dumaranas ng mga tribulation, ng mga kainan, pagkakulong, marami na siyang naranasan, infirmities sa buhay niya, yun pa rin yung kanyang tinataas, mga kapatid, sa buhay niya. Dahil doon naluluwalhati ang Panginoon sa buhay niya. Doon niya nakikita ang kalakasan ng Panginoon na gumagawa pag siya'y mahina. Pag maraming mga pangangailangan, doon niya higit nakikita ang napakayamang biyayang kaluwalhatian ng Panginoon ay gumagawa sa kanyang buhay. Kaya sa gabing ito, pag-uusapan natin yan, mga batid. Kung paano si Paul dito ay nanalangin na tayo palakasin, sabi ron, di ba? Sa verse 14, siya ay nanalangin, for this cause I bow my knees. So dito si Paul ay talagang nanalangin ng talagang panalangin. Sabihin na natin, isang petition na panalangin. Kaya sa gabing ito, may panalangin ba ang bawat isa, mga batid? May panalangin ba bawat isa? Kung paano lagi niyong naririnig, minsan, di ba, napakainam ng mga dalangin sa mga kaligtasan, sa mga kaluluwa. Napakainam yan dahil isang bagay yan, kung inyong papansinin, ang panalangin dito ni Paul, mga kapatid, ay hindi siya nanalangin ng mga bagay na material o magbibigay sa kanya ng ahon sa kanyang buhay. Pansinin ninyo, mga kapatid. Tayo, minsan, parang selfish ang ating mga panalangin lagi. Sama na ako doon, lahat tayo. Pansinin ninyo. Pansinin nyo ang laging panalangin natin. Pangangailangan, material, provision, di ba? Kalakasan, minsan physically. Umiling pa ba tayo ng spiritual na kalakasan, mga kapatid? I believe, meron din. Amen? Yun ang dapat natin hilingin, ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Yung healing, lagi natin naririnig na yan sa mga karamdaman. Pero dito si Paul, mamaya kung ating titignan, ang kanyang panalangin ay hindi ganun. Kaya nais ng Panginoon sa gabing ito na ibahin na rin naman natin ang ating panalangin. At masalig ang ating panalangin sa biblikal na mga panalangin na kahilingan. Dahil mas higit ang mga bagay na mga spiritual na kahilingan kaysa mga bagay sa buhay na ito. Dahil alam na ng Diyos, kailangan natin ito, mga kapatid. Amen? Yung mga material, alam ng Diyos, kailangan na natin ito. And that's why lagi siyang may pangungusap, unahin niyo lamang ang kanyang katwiran, di ba? Bakit katwiran? Ang kanyang kaharian. Oh my, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ano ang ating panalangin? Ako, salamat sa mga salita ng Diyos. Kailangan ko ng kalakasan sa Panginoon, nagmumula sa Panginoon. Kailangan nyo ba, mga kapatid? Kaya ang pamagat natin sa gabing ito, strengthened with power by Spirit in the inner man. Isang kalakasan ng kanyang kapangyarihan sa mamagitan ng Espiritu ng Diyos sa ating kaloob-looban, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Sino ang nagnanasa niyan sa gabing ito, mga kapatid? Kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Dahil talaga naman,
Sa buhay na ito ay talagang maraming matayong kikitang mga kahinaan. Sabi nga ng awit minsan, di ba? When I see weakness, di ba? Laging inaawit yan ng ating kapatid Bar Joey minsan. Sabi doon, show me a vision of you. Di ba? May marami tayong nakitang mga kahinaan, mga nag-a-arise ng mga problem. That's why ang gawain ng kabataan ay sabihin na natin na stop muna o yung kanilang anniversary ay stop muna, hindi natuloy. At nalulungkot ang ating kapatid, Brother Gideon. Yes, andun ang kalungkutan. Dahil alam natin, may kalakasan na idinudulot, I believe, ang iyong gawain sa Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo nalulungkot dahil may mga nakukuha tayong, sabihin natin, physically o mga inspirasyon physically. Hindi dapat. Kundi nakakakuha tayo, nalungkot tayo dahil meron tayong namimiss na inspirasyon, na pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Inspirasyon ng kanyang mga salita na ating maririnig muli upang magpalakas sa ating mga kaluluwa. Hindi inspirasyon ng ating laman, ng ating mga emotion. Amen. Dahil ang emotion ng laman ay pansamantala. Di ba? Matatapos yan. At kuminsan kung hindi natin maigagide o makukontrol ang ating emotion, ito pa yung nagdadala sa atin ng igit na ating ikalulumbay. Pero kung ilalagay natin ang emotion natin sa salita ng Diyos, ito'y may katatatagan, mga kapatid. Amen? Sabihin na natin, may kalakasan, may biyaya na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. May iba yung kalakasan na binibigay ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya strengthened with power by Spirit in the inner man. Siguro unahin ko bakit sa ating inner man ang kailangan palakasin ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang laman talaga ay pahina ito ng pahina, mga kapatid. Pero mayroong isang bagay na araw-araw ay pinapalakas ng Panginoon. Hallelujah! Yun yung ating inner man. Hallelujah! Praise God. Yung ating, naalala ko tuloy ang laging example, di ba? Kung ano yung ating madalas na pinapakain. Sabi nga nila, merong 2 aso, yung puti at ang itim. Kung ano yung madalas nating pinapakain, yun yung malakas. Amen po ba? Kaya kung yung puti ang lagi natin pinapakain ng mga makalangit na pagkain at ito yung lumalakas, ito yung nangingibabaw, ito yung magtatagumpay sa buhay natin. Amen? Ito yung makikita ang kaluwalhatian, ito yung magpapatuloy. Hallelujah, hanggang sa makapit ang kaluwalhatian. Pero kung mas binibigyan natin ng priority ang ating mga laman, ito'y mabubulok, ito'y matatapos. Amen? Ito'y mawawala, mga kapatid, ng kabuluhan. Ito'y salita ng Diyos, mga kapatid. Si Pablo rin ang nagsabi that in this flesh, sa Romans chapter 7, verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, no good things lives. So walang mabuting nananahan sa lamang ito, mga batid. Kaya kung yung laman ang lagi natin binibigyan ng pansin, mga pangailangan sa laman, mga batid, matatapos po yan. Magiging walang kabuluhan po yan. Pero kung ating laging binibigyan ng pansin, yung inner man na nauuhaw sa Panginoon, hallelujah, ito yung makikita, ito yung magiging malakas sa buhay natin. Hallelujah. Ito yung gagawa sa buhay natin upang tayo ay magpatuloy at makita pa yung mga bagay na nais ng Panginoon ipakita sa atin. Hallelujah, maranasan. Yung mga bagay pang mga espiritual, yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian.
hallelujah, yung mga bagay na mga kayamanan doon ay mas maranasan pa natin, mga kapatid, ang mga bagay na yon. Ano ba yung mga bagay na yon? Mamaya ay ating isa-isahin, pero nais kong mag-focus lamang tayo rito sa aking title, mga kapatid, sa gabing ito. Baka makikita natin maraming panalangin dito si Paul. Pero ang kanyang binigyan diin dito, mga kapatid, hallelujah, ay ang kalakasan ng ating pagkataong loob sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Hallelujah. Yun ang nais ni Paul dito na magkaroon ng overpower sa ating mabuhay, hindi yung ating laman. Dahil kung ano yung ating binibigyan minsan ng priority, ay yun ang nakikita. Diba? Sabi rin ni Jesus, diba? Kung the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung nasa ating loob, yun yung lumalabas sa ating mga bibig. Kaya kung pansinin nyo, yung mga sanlibutan ng mga tao ngayon, di ba? Kung makapagmura, di ba? Kung talaga naman makapanglait sa kapwa, yun yung laman ng kanilang mga puso, makasalanan. That's why yung kanilang bibig, di ba? Kanilang action ay makikita nyo, andun, patungo sa kawalan, patungo sa kamatayan, sa kawakasan, mga kapatid. Amen? Walang pag-asa, walang kapayapaan ng buhay. Dahil hindi nila nasumpungan ang tunay na buhay na inaalok ng ating Panginoon. So, kabagabag ang mga tao ngayon, di ba? Ang ating makikita. Sa ating laging nakakasalumuha, sa ating mga trabaho, sa labas, makikita natin, di ba? Kung gaano nakasama ang ating paligid. Praise God, tunay na ang Diyos ng sanlibutan ito ang siyang patuloy na sumasakop sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Diba? Kaya nakikita natin ang gawa ng dyablo na patuloy na tumataas ng tumataas. Hindi po yan pababa. And I believe ang gawa ng Diyos ay pataas din ng pataas sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Ang gawa ng Diyos, I believe, ay pataas din ng pataas sa buhay natin. Hindi po pabagsak ang paggawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hanggang sa marating natin ang kaluwalhatian na nais ng Panginoon iparating sa ating mga buhay. Kaya sabi rito ni Paul, "For this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named." So, alam na natin yan, walang higit sa pangalan sa ating pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang layunin talaga ng Panginoon ay ipunin ang lahat sa dakilang pangalan na yan, mga kapatid. Ibalik ang lahat, amen? Sa pangalan na yan, hallelujah. Upang ang pangalan na yan ay magkaroon ng buong authority, hallelujah, sa lahat ng mga bagay. Praise God. So rito si Paul, makikita natin kung paano ang kanyang desire, ang kanyang mithing panalangin sa Panginoon, na hindi lang basta panalangin, I believe, ang kanyang ibinibigay sa iglesia ng Ephesus. Dahil nakita niya ang iglesia ng Ephesus ay talagang may pangangailangan na lumago sa mga bagay ng Diyos, sa mga makalangit ng mga pagpapala na inilaan ng Diyos. Kaya rito sabi ito sa verse 16, "That according to the riches of His glory, He would grant you to be strengthened with might by His Spirit in the inner person." So sabi ko sa inyo kanina, bakit inner person? Dahil I believe dito nais ng Diyos manahan sa ating mga puso, mga kapatid. Nariyan na ba ang Panginoon sa ating mga puso sa gabing ito, mga kapatid? And I believe ang bawat isa rito ay believers ng ating Panginoong Kristo Jesus, sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen? Walang bago rito. Amen? Kung mayroon man bago, nagpapasimula sa Panginoon, hayaan natin ang Panginoon ang siyang umabot sa kanila na maranasan din naman nila ang biyaya na ito na ating tinanggap, mga kapatid. Idalangin natin sila. Hallelujah! Naabutin sila ng ating Panginoon. Napakainam ng mga dalangin sa mga kaluluwa na lagi nating nababanggit, mga kapatid. Pag kumilos ang presensya ng Diyos sa panahon ni Branham, diba?
nang ang Espiritu ng Diyos ay nagtanong kung ano ang inyong kahilingan. Napakainam na dalangin, napakainam na kahilingan sa Panginoon. Hindi mga bagay ng sanlibutan. Amen? Hindi mga bagay na magpapasaya sa ating mga laman, sa mga pangangailangan natin, na magpapayaman sa atin. Dahil yan talagang inuuna ng sanlibutan, mga kapatid. Pero salamat, hallelujah, pag ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumilos sa ating mga puso. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, yun din ang mag-uundyok. Yun din ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating idalangin. I believe. Yun din ang mag-uundyok kung ano ang dapat nating unahin idalangin sa Panginoon. Higit sa ating mga pangangailangan sa buhay na ito dahil subok na natin ang Panginoon. Sa ating mga pangailangan, subok na natin ang Panginoon materially. Amen? Walang pinagkulang ang Diyos sa atin. Lagi tayong inaabot ng Kanyang biyaya, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mas nais ng Diyos iparanas yung kakaibang panalangin naman, kahilingan sa Panginoon. Thank God na mayroong Pablo na nagpakita ng ganitong kalagayan. Amen? Mayroong Pablo na maningas ang kanyang panalangin sa mga iglesia, sa kanyang panahon, sa mga believers sa kanyang panahon. Kung ano ang kailangan ng mga believers, maging sa Ephesians, sa Corinto, tingnan ninyo ang spirito ng ating kapatid na si Paul, ganun na lamang ang kanyang maningas na pagmimithi lagi ng mga believers ay patuloy na lumakas, patuloy na pagpalain at makita pa ng lubos ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos kung paanong gumawa sa kanyang buhay. Ay yun ang nais ni Paul na makita ng mga believers. I believe maging sa ating panahon, mga kapatid, amen, na tunay mayroong hinanda ang Diyos. Hallelujah, ng mga kayamanan. Amen? Sa kanyang kaharian na dapat natin i-enjoy. At dapat natin panghawakan. At dapat natin angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya. At dapat natin maranasan. Higit, mga kapatid, sa panahong ito. Yun ang nais ni Paul, mga kapatid. Higit nating maranasan ang kapangyarihan ng paggawa ng kanyang presensya, ng kanyang spirito. And I believe, nararanasan na natin yan. Amen po ba? May paggawa ang Diyos sa ating kalagitnaan ng kanyang kapangyarihan. Totoo ba, mga kapatid? Pero nais ng Panginoon, higit pa, mga kapatid, na ating maranasan. Higit pa. And I believe, kung paano si Paul nagmimithi ng ganitong mga bagay, nais ng Panginoon din ibigay sa atin sa gabing ito, na magmithi pa ng ganitong mga bagay na higit pa na ating maranasan ang mga pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ako nais ko, kayo ba nais ninyo, mga kapatid? Nais pang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. I believe, nariyan na ang Espiritu ng Panginoon sa puso natin. Kailangan na lang lubos na i-quicken. Amen? Praise God. Amen? Mabuhay. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid. Yung ating tinanggap, yan ay kapangyarihan. Amen? Ang Espiritu ay kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Ito yung nagbibigay buhay sa atin. Dati tayo mga patay, pero salamat. Amen? Siya nang bigay ng daan upang tayo mabuhay sa kanyang presensya. Ibinigay niya ang kanyang Espiritu, hallelujah, sa atin. Upang tayo magiging mabuhay o buhay sa kanyang presensya. Hindi patay na paglilingkod. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, let's present, di ba? Lagi nating i-present ang ating mga sarili na buhay na hain. Hindi po patay. Amen? Buhay na hain dahil tinanggap natin ang buhay mula kay Kristo mismo. Hallelujah. Dahil siya mismo ang buhay. I am the way, the truth, and the life. And that's why kung si Kristo ay nasa atin, may buhay, may kapangyarihan. Amen. May kaluwalhatian na naghihintay. Purihin ang Panginoon.
So kaya kung ano yung ating patuloy na binibigyan ng pansin o pinapakain o binibigyan ng alaga sa buhay natin o inalagaan natin ang ating mga espiritual ay mas higit dapat. Amen? Naalagaan natin ang ating espiritual. Dahil sa ating panahon ay marami talagang hadlang, maraming umahadlang. Kaya nga si Paul, nais kong gumawa ng mabuti, sabi niya, pero yung, diba, hindi niya magawa yung mabuti. Bakit? Talagang andun yung kasalanan, mga kapatid, pumipigil. Diba? Basahin natin sa saglit ang Romans. Nais kong pakita sa inyo ang Romans. 7:18, sabi niya rito, for I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Totoo ba yan, mga kapatid? Meron talagang labanan, mga kapatid. Kaya ang buhay natin, hindi pa kuya-kuyakoy, may labanan, totoong labanan. That's why tinawag tayo mga soldier of Christ. Di ba? Sabi nga ni Paul, ang soldier ay hindi kinalulugdan pag siya ay nakikipagsalamuha sa sanlibutan. Ang soldier ay laging nakapokus sa kanyang tungkulin. At ganun din tayo bilang mga sundalo ng Panginoon. Hindi po, sabi nga, naalala ko tuloy, ang ministry ay hindi po, sabi nga, ang ministry ay hindi lang, basta ministry. Na gumagawa tayo sa ministry. Sabi ko, merong battle sa ministry. Sabi ron, kung nais mong makita ang lubos na pagkilos at paggawa ng kaluwalhatian ng Panginoon o ang kanyang presensya, there is battle. Dapat tayo magtagumpay. In the first place, bago tayo sumalang, ay naranasan na natin yung battle o yung presensya ng Panginoon na siyang nangingibabaw sa buhay natin. Para pag-awit pa lang, pagtayo pa lang natin, andun na yung biyaya ng Panginoon, kumikilos na, mga kapatid. That's why ang ministry ay mayroon talagang battle na dapat nating pagtagumpayan. So, ang dalangin ko, bawat ministry, makita natin yung ganung kalagayan, mga kapatid. Na sa ating mga tahanan pa lamang, sa ating mga kwarto, ay naramdaman na natin. Hindi lang naramdaman, kundi naranasan ang presensya ng Diyos. Kaya nga, ang pagsamba, di ba, hindi lang dito. Sabi nga, kundi nagsisimula doon pa lamang sa closets, sa kwarto natin, sa pananalangin natin, sa pagdulog natin sa Panginoon. Doon nagsisimula, mga kapatid, ang pagsamba. At pag nagtipon-tipon na ano kaya ang mangyayari, mga kapatid? Kung ganoon ang lahat ng kalagayan ng mga believers na hindi inaalintana ang mga, di ba, mga panggigipit ng kaaway. Praise God, yung paghahadlang ng kaaway, hindi naalintana. Pag may mga paghahadlang ang kaaway, andun yung battle, andun yung, di ba, yung pagnanasa na magtagumpay sa mga gawa ng laman na naumahadlang. Kaya dito makikita niyo pa lamang, mga kapatid, kung bakit ang inner man, ang nais ng Panginoon na palakasin. Susunod na lamang po yung nasa labas, I believe. Pag malakas yung inner natin, inner na spiritual natin, I believe, susunod na lamang itong laman, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, patayin natin ang pita ng laman. Diba? Patayin natin. Paano natin papatayin? Sa mamagitan ng paglakad sa Espiritu. Sabi ni Paul, ibig sabihin, nais ng Panginoon maranasan natin higit ang paggawa ng Espiritu sa buhay natin. And I believe, susunod na lamang ang laman na ito. Kaya nga rito si Paul, mga kapatid, nagpapasalamat siya kung ating itutuloy ang kanyang
ang kanyang mga sinulat dito, verse 19, "For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do." So, mayroon talagang nature ang laman na ito, mga kapatid. Hindi talaga maalis. Kaya nga kung hindi tayo magiging aware na laging ito yung pinapakain natin, di ba? Pinapalakas natin at nahigitan yung inner man natin, ay talaga naman manghihina ang ating spiritual. Amen? Manghihina. "Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me." So, yung nature in Genesis, andito pa rin, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, di ba, naghihintay tayo ng, di ba, ng pagbabago ng ating katawan. O naghihintay tayo na ito'y mapalitan ng kaluwalhatian, kapatid. Pero habang tayo narito pa sa lupa, nais ng Panginoon na mas palakasin natin yung inner man na inuna na ng Panginoon sa atin. Amen? Nawasakin ang kasalanan doon sa ating mga kaluluwa. Praise God. Dahil nais ng Diyos ilagay, isulat yung kanyang covenant doon sa malambot na puso, hindi batong puso. Amen? That's why binago ang ating mga puso mula sa matigas na puso. Pinalambot ng ating Panginoon upang maisulat yung kanyang covenant, yung salita ng Panginoon sa ating mga puso, upang hindi na maialis yan sa ating mga puso. Amen. Dahil kung hindi maialis na yan, I believe andun yan. Yun, kung ating mabibigyan ng pansin at patuloy na manunourish ng kanyang mga salita, yun yung magiging malakas at yun yung makikita at yun ang makikita ng makikita ang kaluwalhatian, ang kalakasan ng makikita. Hallelujah. "I find then a law," sabi rito, verse 21, "when I would do good, evil is present with me. Verse 22, "For I delight in the law of God after the inward man." Kaya dito si Paul, mga kapatid, ay nagagalak siya sa kautusan ng ating Panginoon in the inner man, hindi sa physical na katawan, dahil ito yung laging pumipigil sa kanya. Amen? Pero yung inner man na nandun na, yun yung nagagalak sa mga salita, sa mga pangako ng ating Panginoon, sa mga kautusan ng Diyos. Hallelujah! Nagagalak ba tayo sa mga status ng Panginoon? Sa mga salita ng Diyos? Yun yung inward man, mga kapatid. Hallelujah! Na nilagay ng Panginoon sa atin. Verse 23, "But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members." So may kasalanan talaga. Bawat members, bahagi ng katawan natin, physical, may kasalanan. O may nature talaga na tumatalaytay, dumadaloy. Mga kapatid, kaya kailangan natin talagang i-overpass, mas mahigitan ng inner man na nasa atin. Amen? Ang laman na ito upang makita ang lubos na kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi niya rito sa verse 24, "Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" So kamatayan talaga ang patungo ng laman na ito. Amen? Sabi rito, "I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin." Amen. Ito yung mind ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, na naglilingkod sa mga kalooban ng ating Panginoon. Thank God. Amen. Salamat sa ating Panginoong Kristo Jesus. Siya yung nagpapalakas sa ating inner man. Amen? Kaya palakasin natin ang ating inner man, mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, "For this reason, we do not lose heart,
Even though our outward man is wasting or perish away, yet the inward man is being renewed day by day. Purihin ang Panginoon. Yan ba ang ating karanasan, mga kapatid, sa buhay natin? Salamat sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Salamat sa kanyang banal na Espiritu na nagpapalakas sa ating inward man. Pahina ng pahina nga, pahina ang laman, totoo yan. Sabi ko sa inyo, will perish, mamamatay. Pero salamat, merong isa na hindi mamamatay. Amen. Dahil andun na yung buhay na walang hanggan nang tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Tulad ng mga pangangaral, mga kapatid, no? Bible study, nakita natin. Salamat sa kanyang mga salita na napatuloy nagpapaunawa sa atin, na nababalikan yung mga, sabi na natin, mga basic, pero patuloy pa rin na nagbibigay sa atin ng init sa ating mga puso. Amen? Mas naunawaan pa natin ang mga kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. You see, hindi lang sumampalataya, kailangan talaga may gawa, may biyaya ang Panginoon. Ang pananampalataya kasi na walang gawa ay baog o patay. Pero thank God, may buhay ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon. From faith to faith, gumagalaw. Amen? That's why renewed day by day ang ating inward man. Kaya nga, sabi rin ni Paul, I don't lose heart. Hindi ako nangihimagod. Sino ang nangihimagod na rito? Kung magiging emosyon lang tayo, mga kapatid, ang ating papairalin, manghihimagod talaga tayo. Manghihimagod ang laman na ito. Pero tignan ninyo, yung nasa loob. Yun yung pagganahin natin. Amen? Yun dapat yung mangibabaw, mga kapatid. Pag yun ang nangibabaw, I believe, merong pagbabago araw-araw. May kalakasan araw-araw. Kaya pa rin bumangon sa biyaya ng Panginoon. Kahit may mga edad na, purihin ang Panginoon, humakbang pa rin sa pananampalataya ang mga anak ng Diyos. Salamat sa pag-iingat ng Diyos kay Brother Bear. Amen? Simpleng patotoo na nakilala niya ang Diyos ay nag-iingat sa kanya. Nagpapalakas sa kanya. Amen? Kahit ang physical ay talagang matutumba na, mamamatay na, pero purihin pa rin ang Diyos. Nariyan ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen? May plano pa ang Diyos. May gagawin pa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. May higit pang hinanda ang Diyos sa buhay natin. Ang mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya yung kalakasan na may kapangyarihan sa mamagitan ng kanyang Espiritu, nawa magsimula dito sa ating kaloob-looban, in the inner man, yung bagong pagkatao, hallelujah, ay palakasin ng Panginoon. Yan ba ang iyong dalangin sa gabing ito, mga kapatid? Kung paano si Paul, ito ang kanyang dalangin. Hindi siya nanghingi ng kalakasang pisikal, mga kapatid. Dahil nakita nyo naman ang kanyang mga sulat, di ba? Talagang mamamatay na siya sa flesh. Pero meron siyang nakita na merong nagbabago araw-araw. Yung kanyang inner man. Yun yung nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang magpatuloy sa ministry na kanyang ibinigay, sa layunin sa kanyang buhay na ipangaral ang gospel na kanyang tinanggap, yung mga mystery na binuksan sa kanya nang nakilala niya ang Panginoon. What a great mystery! Hallelujah! Yung mga hindi maintindihan ng mga, di ba? Yung mga matatalino sa mundo,
Pero ipinahayag, ipinakilala, ipinakita yung mystery of His will ng Diyos, ng Panginoon, ay ipinakilala kay Pablo. Oh my, napakaraming bagay. Sa Ephesians chapter 1, nandun. Di ba, yung kanyang mga dalangin, the eyes of your understanding, ay buksan ng Panginoon upang makita na pa natin yung lubos na mga bagay na hinanda ng Diyos sa atin. Yung kapangyarihan, mamaya ating buksan yan, mga kapatid, dahil napakalaga na makita natin, nung una pa ay nananalangin na si Paul. Sa Ephesians chapter 1, nandun na ang kanyang panalangin, ang kanyang pag-ibig. Ng kayamanan ng kanyang kaluwalhatian ay maranasan ng kanyang iglesia sa Ephesians. And I believe, ito rin ang ipinapakita ng Panginoon sa gabing ito, na mas lubos tayong manalangin, humingi ng mga bagay na kalakasang spiritual. At susunod na lamang po yung kalakasang pisikal. Yung pangangailangan nating mga material, susunod na lang po yan. Nawa ang marinig ko sa ating mga sinusulat, sa ating mga prayer requests, hindi ng panalangin sa karamdaman, hindi na panalangin kalakasang pisikal, hindi na mga provision ng material, kundi kung paano rito si Paul, ng kanyang petition, ng kanyang tuhod ay kanyang talagang linuhod sa Diyos, sa Panginoon, na ang mga believers ng Ephesians ay palakasin, hallelujah, with might, with power, hallelujah, sa mabagitan ng Espiritu ng Panginoon, palakasin ang inner man. Hallelujah. Nais ng Diyos ito na maating maging panalangin. Dahil maraming panalangin si Paul. Higit sa mga bagay sa buhay na ito. Pero napatunayan na ni Paul sa kanyang buhay na ang Diyos talagang provider ng kanyang pangangailangan. Amen? Kaya napakainam na mas higit nating bigyan ng pansin ang mga bagay na spiritual sa buhay natin. Dahil may katapusan ng mga bagay na ating nakikita. Amen? May katapusan ng lahat ng yan. Pero yung mga bagay, sabi ni Paul, na hindi nakikita, ay walang katapusan. Eternal. Eternal. Doon tayo tinalaga ng Panginoon, mga kapatid. Na mas mahigit pa natin maranasan yung mga eternal na mga bagay. Yung pag-ibig, di ba? Rooted and grounded. Yan ang panalangin ni Paul dito, di ba? Kung inyo papansinin, di ba? So that Christ may dwell in your hearts. Pagkatapos niyang sabihin, to be strengthened with might by Spirit in the inner person, so that Christ may dwell in your hearts by faith. Amen? Nasa atin na ba ang Panginoon, mga kapatid? Ang Kristo. So, magitan ng pananampalataya. Tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. Praise God. At di lang doon nagtapos, kundi sinelyuhan pa tayo ng kanyang banal na Espiritu. Praise God. That you being rooted and grounded in love. Paano natin mararanasan ito? Sa mamagitan ng kanyang Espiritu din. Amen? Kaya kailangan talaga natin palakasin ang ating inner man ng isang ibayong kalakasan na may kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu ng ating Panginoon na mas maranasan pa natin ang mga bagay na ito na panalangin ni Paul. Hallelujah! Verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Paano natin maranasan mga bagay na yan, mga kapatid? Sa mamagitan din ng Espiritu. Paano natin maintindihan ng lubos ang pag-ibig ng Diyos, ang kayamanan ng pag-ibig ng Diyos, ang kayamanan ng biyaya ng Diyos, ang kayamanan ng kaluwalhatian niya, kundi sa mamagitan din ng Espiritu. Di ba? Si Paul din na nagsabi, sa mamagitan ng Espiritu, ating naunawaan ang mga bagay ng Diyos. Naintindihan ang mga bagay ng Diyos. Dahil kailanman hindi maintindihan ng Espiritu lang natin ang mga bagay ng Diyos. At kailangan natin ang Espiritu ng Diyos din. Amen. Upang maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Ang mga eternal na bagay ng Diyos. You see? Verse 19, and to know the love of Christ,
which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Tingnan ninyo, meron talagang pagpupuno pa na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? To know the love of Christ. Alam na ba natin ang pag-ibig ng Panginoon? Yes, madalas natin banggitin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. How? Paano pa natin lubos na naintindihan ang pag-ibig ng Panginoon? Lagi natin binanggit, for God so loved the world. Diba, sabi nga nila, gasgas na yan. Pero para sa mga believers na totoo, sa mga sumasampalataya sa Panginoon, paano ito? Diba? O ang pag-ibig na to, paano ba gumagawa sa buhay natin? May ginagawa ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? O may ginawa ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? Gaano ba ito kalalim na ating naintindihan, naranasan? Gaano ba ito kalawak? Sabi nga, di ba, ng awit, gawin man tintang karagatan, hindi may susulat ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, di ba, which passes knowledge. Lalagpasan ang lahat ng karunungan. Ibig sabihin, hindi talaga lubos natin maarok ang pag-ibig ng Diyos kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Hindi natin lubos maintindihan ang kanyang wisdom, ang kanyang knowledge, ang mga bagay ng Diyos kung wala ang Espiritu ng Panginoon. Pero purihin ang Panginoon. I thank God. I thank Jesus Christ in my life. Hallelujah. Siya'y narito sa puso ko. Nariyan ba sa puso nyo ang ating Panginoong Kristo Jesus? That's why meron pang pagpupuno na gagawin ng Diyos that she might be filled with all the fullness of God. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay napuno na ng fullness of God. Nasa Kanya na ang fullness of God. Pero dito, mapansin ninyo, ang sulat ni Paul, ang kanyang iglesia pala ay kailangan din mapuno ng fullness, ng kapunuan ng Diyos. Kapunuan ng Diyos. Fullness of God. Ano itong mga fullness of God? Ang mga bagay ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga pangangaral, di ba? Kailangan talaga natin mabautismuhan ng Espiritu ng Diyos. Banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ito talaga yung ating kapangyarihan. Diba? When you receive the Holy Ghost, ito yung magiging witness natin. Ito yung magiging kapangyarihan natin. Amen? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, may paggawa pa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So, nakita natin ang kung saan masusumpungan ang kalakasan nito in the inner man. Tingnan naman natin ang source ng strength. Dito nabasa natin kanina. Sa verse 16. That according to the riches of His glory. I believe yan yung source ng ating kalakasan. Yung kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Andun yung kalakasan natin. Yung kalakasan ng kapangyarihan natin. Andun sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Yung source of strength natin, amen, is the King of glory. Diba? Ang ating Diyos is the King of glory. Sa Kanyang lahat ng kaluwalhatian. Kaya dapat sa Kanya mauwi ang lahat ng kaluwalhatian, the honor and glory. Sa Kanyang mga linikha, sa Kanyang mga gawa sa buhay natin, dapat laging maibalik ang lahat ng kaluwalhatian. Dahil sa Kanya, siyang nagmamayari ng lahat ng ito. Ayaw niya na may magsusurpass dahil wala nang hihigit sa Diyos. Wala nang higit sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Ayaw ng Diyos na may papalit. Siya'y silosong Diyos. Dapat siya lamang ang mabigyan ng kaluwalhatian, wala nang iba. Sa buhay natin, sa ating mga tinatangkilik, honor God, sabi nga ron, di ba? In the first fruits, di ba, ng inyong mga tinatangkilik, honor God. Give glory to God. Sa lahat ng biyaya ng Panginoon,
Kaya na tayo laging nagpapasalamat sa Panginoon. May dahilan tayo para manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Pero masigit, makita natin yung inner man na pinapalakas ng Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Bigyan diin at bigyan daan natin. Tulungan tayong mawasak ang mga hindrance. Hallelujah. Kaya, don't lose your heart, sabi ni Paul. Kahit marami siyang tribulation na nagaganap sa kanyang buhay, mas binigyan niya ng pansin na palakasin tayo in the inner man sa mamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Bakit? Dahil doon masigit naluluwalhati ang Panginoon. Doon higit nabibigyan ang daan, ang presensya ng Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. You see? He's the source of our strength, mga batid. Kaya nga, naalala ko tuloy yung mga ibang mga pangaral, di ba? Ang kaharian ng Panginoon ay talagang malawak, sabihin na natin. Mayaman ang kaharian ng Panginoon. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng ito, mga batid. Nasaan ba yung kaharian ng Panginoon sa atin ngayon? Nasa ating puso. Kaya mayaman ang puso natin sa gabing ito sa mga pagpapalat biyaya ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So why, di ba? Bakit tayo malulumbay? Kahit may kalumbayan, may lubos na kagalakan doon. Hindi mapipigilan. Hallelujah! That's why umaapaw kung talagang tinanggap natin yung totoong kagalakan. Kahit andyan yung kamatayan, nag-aabang, sabi ni Paul, mga infirmities, mga pangailangan, even yung mga things na mga darating, di ba? Presence at mga bagay na darating. Oh my, walang pipigil sa mga anak ng Diyos. They are more than conquerors. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Dahil merong isa na more than conquerors dito sa puso natin. Kaya tiyakin natin na merong nagtagumpay. Ibig sabihin, magtatagumpay din tayo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. That's why He's the source of our strength. Out of His glorious riches, divine resource, the riches of His glory, sa ibang salin, that according to the riches of His glory, would grant you to be strengthened with might. Now, ano tong riches of His glory? Ano ang mga bagay na ito, mga kapatid? Glorious riches o infinite resource. O sabihin na natin, mga eternal source. Yung mga, sabihin natin, unlimited supply ng kalakasan. Boundless. Hallelujah. And I believe siya ang nagmamay-ari ng lahat ng ito, ng mga kaluwalhatian. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Saan yan? Sa Philippians, di ba? Philippians 4:19 yata yun. Hindi ko na dyan, pero naalala ko, mga kapatid. My God shall supply all your need. I believe, mas inuuna ng Panginoon ng mga spiritual ating mga pangailangan. Susunod na lamang yung mga bagay. Alam ng Diyos, kailangan natin yan. Yung ibon nga, di ba? Hindi kumikilos, di ba? Hindi nagtatrabaho. Dahil alam ng Diyos ang kanilang mga pangailangan. Ang Diyos na ang nagganda ng kanilang mga pangailangan. Ganyan kabuti ang Diyos. Unahin lamang natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Amen. Unahin natin yung inner man. Hallelujah. Na mabigyan ng lubos na atensyon sa buhay natin. Lubos na mauna sa buhay natin, hindi ang laman. Kaya nga pag may mga gawain, tinatamad tayo, unahin natin, sundin yung tinitibok ng inner man. Amen po ba? Ang laman, marami talagang dahilan yan eh.
Minsan, pag may mga problema tayo, or may mga, sabihin natin, o nadi-discourage, minsan, may mga salita na nagpapadiscourage sa atin, may mga pagkakataon, mga sitwasyon, na parabang talagang yung mga pagkakataon, mga nangyayari ay nagdi-discourage sa iyo. Ito na nga yun. Ito nga, ganun nga, parang lagi, tinitignan mo, lagi, na talagang nagdi-discourage sa iyo. May mga pagkakataon talagang ganun, mga kapatid. Dahil ang laman, maraming dahilan talaga to. Pag-uunahin natin ito, madi-discourage talaga tayo. Amen. Pero salamat sa tinanim na salita ng Diyos sa inner man, sa ating mga puso. Praise God. Salamat sa inner man. Sino ba yung inner man na yan? Hindi po tayo yan mismo. Merong inner man na nanahan doon sa ating kaloob-looban. Yun yung lubos na gumagawa at nagnanasa sa atin. Upang tayo magpatuloy sa buhay na ito, mga kapatid, upang tayo magtagumpay. Purihin ang Panginoon. Oh, glory to God! Hallelujah! Ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. I believe ito yung mga spiritual blessings in heavenly places. Amen po ba? Basahin natin ng Ephesians chapter 1, 3 hanggang 7. Andun lahat yan eh. Tingnan natin ang oras. Hindi na rin magpapahintulot, mga batid. At samantalahin natin pagkakatawin. Pero basahin lang natin saglit ang Ephesians chapter 1. Ito yung mga spiritual blessings na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. Umpisa natin sa 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. In Christ, pinagpala na tayo ng mga makalangit, ng mga pagpapala, mga kapatid. Kung wala ang Panginoon, hallelujah, hindi natin lubos, maintindihan, di ba? O mapapangyari, o magagawa, o makikita sa buhay natin ang mga bagay na ito. Kung wala ang Panginoon na nagpangyari ng mga bagay, ng mga pagpapala na ito, mga batid. In Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, ang Panginoon pa rin ang gagawa ng lahat ng mga bagay, mga batid. Having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself. So, tingnan ninyo, mga batid, by adoption, so mamagitan din ng ating Panginoong Kristo Jesus. Diba? Ipinadala niya ang kanyang Espiritu sa ating mga puso upang tayo tumawag, Ama, Ama, Ama. That's adoption. Maging mga anak ng Diyos sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus din. Hallelujah. Having predestinated, verse 5, as unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glory, of His grace. Now, marami ito, mga batid. Kung ating sisimulan hanggang 9 hanggang 13, hanggang 17, makikita natin dito ang mga napakayamang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ito rin ay dalangin ni Paul sa Ephesians. Dito pa lamang ay makikita na natin ang dalangin ni Paul sa mga believers sa Ephesians. Pagmula sa 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Tingnan ninyo mga panalangin na ito ng ating kapatid na si Paul. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of His glory, of His inheritance in the saints. And what is, pansinin niyo itong verse 19, and what is the exceeding greatness of His power? Dakila ba ang kapangyarihan ng ating Panginoon, mga batid? To usward who believe. Exceeding greatness of His power. To
to usward who believe. Tingnan ninyo. Ibig sabihin, mayroon pala talagang naghihintay pa na dakilang kapangyarihan. Exceeding greatness of His power to usward who believe. Sino sumasampalataya dyan sa gabing ito? Kaya, anong dahilan na hindi tayo manalangin sa mga may sakit kung minsan, idalangin. Pero kung may pagkakataon, hindi ko naman sinasabing mali na manalangin sa may sakit, mga kapatid. Kung ipahintulot ng Panginoon, why not? Di ba? Pero napakainam itong dalangin ni Paul, ang mga bagay na ito, yung mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, narito ng lahat. Exceeding greatness of His power to us, Lord, who believe according to the working of His mighty power. So makikita nyo pa rin yung mighty power na gumagawa. That's the Spirit of God. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Which He wrote in Christ. Ito'y gawa niya kay Kristo. Gawa ng Diyos kay Kristo. When He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. So yung mga spiritual blessing in heavenly places sa mga bagay na ito, I believe yan yung mga kayamanan ng kaluwalhatian na naghihintay sa mga believers sa huling panahon ito. I believe hindi lang doon natin ito mararanasan, mga kapatid. Ito'y salita ng Diyos, may naghihintay na lubos na kapangyarihan. Amen po ba? You see? Na dapat maranasan ng kanyang iglesia bago tayo bumalik o kunin ng ating Panginoon. So I believe ngayon pa lamang kung tayo sa sampalataya ay nais ng Diyos maranasan natin ang mga bagay na ito, kapangyarihan na ito. Na ito'y nakasalig sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Dahil kung walang pagkabuhay na maguli, ang pananampalataya natin ay magiging walang kabuluhan. Pero siya ay nabuhay na maguli, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, may kapangyarihan. Yung nag-quicken sa ating Panginoon. Amen? The same Spirit ay mananahan sa kanyang iglesia, sa bawat individual. He shall quicken your mortal body. Bubuhayin niya, mga kapatid. May buhay, may kapangyarihan. That's why magpapatuloy tayo. May gagawin pa ang Diyos, mga kapatid. Amen? May lubos pang kapangyarihan na gagawin ng Diyos. Magpatuloy lamang tayo. Amen? Huwag maglumaypay. Magpatuloy. Be patient. May gagawin pa ang Diyos. Don't lose heart, sabi ni Paul. Huwag mang lupaypay. Kung may nakikita tayo, maraming mga kapighatian sa ating mga kapatid, sa mga kabataan na ating nakikita, don't lose heart. Hindi natatapos ang gawa ng Diyos, nagpapatuloy ang gawa ng Diyos. Magpatuloy lamang tayo, mga kapatid. Magpatuloy tayo. May magagawang Diyos sa lahat ng yan. May Diyos na makapangyarihan na magpapalaya sa atin. Amen. Minsan na tayo pinalaya ng Panginoon, mga kapatid. Huwag na tayong magpagapos pa sa kaaway. Amen? Ang kalayaan na binigay ng Panginoon ay lubos na. Gamitin natin ito, sabi ni Paul, with liberty, may kalayaan sa mamagitan ng kanyang Espiritu. Gamitin natin ang kalayaan na ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, let's go on. So I believe ang mga kayamanan ng kaluwalhatian na ito ay mga spiritual blessing na kanyang ibinigay na, I believe, sa kanyang iglesia. Tayo nag-enjoy na. Kailangan lang na ito makuwikan pa, mabuhay, maalagaan, di ba? Dito sa ating inner man, sa mamagitan ng kanyang Espiritu. Yung kalakasan na ito ay meron talaga sa ating mga buhay. May kalakasan with power, mga kapatid. Okay, sa Ephesians chapter 2, verse 6, 7, dito pinakita ni Paul, sabi niya, and raised us up together and seated us together in heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come, He might show the exceedingly great riches of His grace in His kindness toward us
through Christ Jesus. So talagang merong exceeding great riches, mga kapatid. Ito yung kanyang kahabagan sa atin, yung kanyang mercy. Naranasan ba natin ang kahabagan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil kung hindi siya, di ba, naparito, ay talagang mawawalang kabuluhan ng lahat. Pero salamat sa kanyang napakayamang pag-ibig, biyaya sa buhay natin. Nang dumating sa buhay natin, ang liwanag nito sa buhay natin, napakainam, mga kapatid. Amen. Mas ngayon, habang lumalapit ang pagdating ng Panginoon, mas sigit na nararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Panginoon, ang kayamanan ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Totoo ba yan, mga kapatid? Mas naintindihan pa natin yung knowledge, wisdom ng kanyang mga salita habang palapit ng palapit ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga manggagawa na ginagamit. Salamat sa mga, di ba, sa kanyang mga salita na patuloy na kanyang inahayag sa ating kalagitnaan. Salamat sa kanyang patnubay, sa kanyang paggawa. Amen, ng kanyang banal na Espiritu. Dahil talagang wala ang banal na Espiritu ng Panginoon. Magiging walang kabuluhan ng ating gawain. Amen. Uuwi tayong tamlay pa rin. Pero kung mayroon kayong kauhawan ng kayo pumarito sa pagkilos, sa paggawa ng higit pa ng Panginoon sa buhay natin, may laging ginagawa ang Diyos. Laging inaabot tayo ng Panginoon. Amen. Pinupunan ng ating mga kainan. Pinapalakas tayo ng pinapalakas ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At uwi tayo, pinupuri pa rin ang atin ng Panginoon dahil ang gawa niya hindi natatapos dito. Praise God, may mga provision ng Diyos. Amen, may binubuksan ng mga pagpapala ang Diyos. May mga pag-iingat ang Diyos na hindi natin lubos minsan maunawaan, pero nagpupuri na lang tayo sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Kundi sa Panginoon, di ba? Kung hindi sa Panginoon, ano na kaya? Pero napakabuti ng Diyos. Nang inuna ko ang Panginoon, amen. Sunod-sunod ang biyaya ng Panginoon. Gumawa ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ninyo. Hanggang sa hindi matapos ang kayamanan ng kaluwalhatian niya, nagpupuri tayo. Pero kung minsan talagang gumagawa rin ng kaaway upang pigilan ang mga bagay na ito. Pero tignan ninyo ang salita ng Diyos. Binubuksan ng Diyos ang kanyang mga salita upang lubos nating manamnam kung gaano kayaman ang Diyos ng kanyang biyaya at kaluwalhatian. Amen. Maraming naghihintay sa atin, mga kapatid, sa buhay natin. Hindi dito nagtatapos kung di tayo manghihinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Let's go on. Kahit maraming discouragement. Amen? Kung may discouragement sa pagkatawag mo, let's go on. Idulog mo sa Panginoon. May magagawa ang Diyos upang ipaunawa sa iyo. Minsan nakaka-ignite lang o nabubuksan ang ating mga pananaw o ang ating mga karunungan na ibabalik ang mga salita ng Diyos. Pag may mga karanasan tayo na mismo ang ating may mga ministry ay talagang ginugulo ng kaaway. Ginagamit ang mga anak, di ba? Parang nawawala yung honor, nawawala yung ethics, nawawala yung salita ng Diyos. Yung, di ba? Yung nakasulat na dapat nandun sa isang tumatanggap ng ministry. Pero dalangin ko na ito'y burahin ng Diyos. Bigyan tayo ng pagtatagumpay sa ating mga anak. Amen? May turo natin ng lubos. Kaya this coming Sunday ay binigyan ng inspirasyon ng ating mahal na pastor na magturo tungkol sa mga magulang, sa mga anak. Na minsan nakakalimutan na natin kumustahin ang ating mga anak. Parang pinapaubayat na lang natin sa gawain sa Panginoon. Di ba? At abangan natin sa mga deacons, parang ang kaaway ay nariyan upang pigilan ng ating ministry. Parang gusto ng kaaway silipan tayo ng ating mga anak ay hindi masiwito o hindi naglilingkod sa Panginoon. Parang ang titigas ng ulo.
Wala tayong kalakasan, wala tayong sabihin natin, biyaya ng Diyos upang sila'y pigilan sa ganitong mga bagay. Pero there's strength na nanggagaling sa Panginoon na kailangan natin. Ito yung idalangin natin sa gabing ito. Strength with power by Spirit in the inner man. Dahil kung ito yung mangingibabaw sa ating mga puso, I believe, susunod na lamang ang ating mga mahal sa buhay, ating mga anak, upang ang di mapulaan ng ating ministry, ang ating mga pagkatawag sa Panginoon. Pero nais ng kaaway hadlangan ito, mga kapatid. Pero sa gabing ito, ating idalangin ang kalakasan na nagbumula sa Panginoon. Nariyan pa ba kayo, mga kapatid? You see that? I know, hindi kayo, walang alam. I believe, aware kayo sa lahat ng ito na nangyayari sa ating kalagitnaan. Kaya narito tayo sa gabing ito upang ipanalangin, itaas sa Panginoon. Amen po ba? Huwag muna natin banggitin yung ating material na pangangailangan. Yung mga selfish na needs natin sa ating buhay. Alam ng Diyos yan, mga kapatid. Wala kang trabaho, huwag mo muna kayang idalangin ngayon. Idalangin mo muna yung pangkalahatan na pangangailangan natin sa gabing ito. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Okay, let's go on na tayo magtataos. So sa magitan ng kanyang spirito ay dito lang tayo palalakasin ng ating Panginoon. Now, anong layunin ng kalakasan na ito sa buhay natin? Ano yung goal ng strength na ito with power by Spirit in the inner man? Sa verse 17 and 19, ay doon mababasa natin muli. Ay makikita natin doon kung paano ang layunin nito. Diba? Yung kanina sa ating text. So that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Yan yung layunin ng pagpapalakas ng Diyos na may kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa ating kaloob-looban, upang lubos pa nating maranasan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Amen. Nais nyo bang mag-ugat pa, grounded pa ang ating pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid? Upang walang kaaway na pwedeng gumiba, pwedeng maghiwalay sa atin. Dahil kung grounded, lumalago, rooted ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, sa pamamagitan ni Kristo, kahit anong bagyo, mga kapatid, dahil nakakapit yan sa batong matibay, praise God, walang sino mang kaaway na mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus. Gusto pa nating maranasan na maintindihan kung gaano kahaba, kaluwag ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin masusukat yan. Pero mararanasan natin yan sa magitan ng Espiritu ng ating Panginoon, sa kalakasan ng kanyang Espiritu. Yung kapunuan, mga batid, ang layunin ng Diyos. Hallelujah! Mga layunin ng Diyos na ito upang mapuno tayo ng mga bagay ng Diyos mismo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makita sa buhay natin. Oh Lord, parang imposible. Kung titignan ko ang aking kalagayan, parang imposible. Parang hindi mangyayari, Panginoon. Parang hindi ko na mararating, parang hindi na mangyayari, parang hindi ko na madadatnan, parang hindi na mangyayari. Pero napakainam, idalangin ngayon pa lamang, nais kong maranasan, Panginoon. Dahil may pagpupuno ng kapangyarihan ng Diyos na naghihintay sa kanyang iglesia. Why not?
Ating idalangin na maranasan na ng iglesia unti-unti. Hallelujah! Ang kayamanan ng kaluwalhatian. Hallelujah ng Diyos sa kanyang iglesia. You see? How can we know that which surpasses knowledge? How can we grasp the infinite God or the infinite love of God? God's Spirit can. Amen? Dahil kung sa laman lang, talagang hindi natin mag-grasp, maintindihan ng pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kayamanan ng biyaya ng Panginoon. Kung mananatili tayo sa laman, mas sigit ang laman. Hindi natin lubos mararamdaman ang napakayamang biyaya ng Panginoon. Napakayamang pag-ibig ng Panginoon. We cannot grasp. Kaya nga, kailangan natin ng kalakasan na may kapangyarihan sa mamagitan ng Espiritu ng Panginoon in the inner man. Hallelujah. In the inner man. At mailagay sa inner man na yan ang bagong pagkatao. Dilitiba ang ating Panginoong Kristo Jesus. Is the hope of glory. Amen? Jesus Christ is the hope of glory. Amen. Okay, tayo magtatapos. So nakita natin ang panalangin ng ating kapatid na si Paul. It's more on spiritual empowerment. Sabihin ko na, spiritual na kalakasan, strengthening, kalakasan, na ito'y, sabihin na natin, magwawasak o mag-overpass sa ating, di ba? Sa ating flesh in this, di ba, sa outer man. Kaya kailangan maging malakas yung inner man natin sa mamagitan ng kanyang Espiritu. Ito yung napakainam na panalangin ni Paul na kaya nais maranasan at makita ng mga believers ng Ephesians. Kaya sa gabing ito, dalangin ko rin sa akin sarili, and dalangin ng bawat isa. I believe ito rin ang inyong dalangin sa gabing ito, mga kapatid. Sinong nais palakasin ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa gabing ito? Wala? Okay. I believe yan ang inyong panalangin sa gabing ito. Kaya sabi ni Paul, di ba? Sa Ephesians chapter 6, I think verse 10, pakipost lang, naalala ko lang. At tayo magtatapos. Finally, brethren, be ye strong in the Lord and in the power of His might. Amen. In the power of His might. Mapatid na sa atin ang kapangyarihan. Sabi niya, 1 Corinthians 16:13, Watch, stand firm in the faith. Be courageous, be strong. All you do should be done with love. You see? Magbantay tayo. Bantayan natin ang ating sarili. Amen po ba? Hindi bantayan ng iba. Maigi na tayo nagbabantay din kung minsan sa iba upang ipanalangin. Magbantay na ipanalangin ang iba. Kung na may nakikita tayong dapat ipanalangin, na kalakasan ang bawat isa sa atin. Kailangan. Watch and pray. Diba? Sabi ni ng ating Panginoon. Watch and pray. Be sober. Be vigilant. Dahil ang kaaway talagang nariyan lagi pipigil sa atin. Maraming paraan ng kaaway sa ating panahon. Hindi na po tayo ignorant in Satan's devices. Napakaraming Satan's devices sa ating panahon. Don't be ignorant. Amen? And I believe hindi ka magiging ignorante kung nasa iyo malakas ang Espiritu ng Diyos sa puso mo in the inner man. Ito yung magtitrigger. Amen? Magpapakita sa iyo. Amen? Na hindi tayo ignorant sa mga Satan's devices sa ating panahon. So, be watchful. Stand firm in the faith. Kailangan tayo talagang tumayong matibay sa ating panahon. Amen?
Dahil talagang maraming labanan. Amen? Pagtanggol ang minsang pananampalataya na binigay sa atin. Contend for the faith. Paglabang mainam, mahusay. Amen? Finish well ang biyayang ito. Tapusin natin ng maayos. Ipaglaban ang pananampalataya. Be courageous, be strong. Di ba yan yung binilin ng Panginoon kay Joshua? Napakaraming talata doon. Ilang beses binanggit ng Diyos kay Joshua, be courageous, be strong. Kailangan talaga natin magpakalakas sa ating inner man. Hallelujah! Sa ating panahon, kailangan natin ng kalakasan na may kapangyarihan sa mamagitan ng Kanyang Espiritu. Purihin ang Panginoon. Be courageous, be strong. Dahil maraming labanan. Totoo, maraming labanan, mga kapatid. Amen? Tuloy-tuloy ang labanan sa buhay natin. Maging aware tayo. Watch. Mga anak ng Diyos, be watchful. Tuloy-tuloy ang labanan natin. Huwag tayong magpatalo sa kaaway. Gawin natin lahat sa pag-ibig, sabi nito ni Paul. Rooted and grounded in love. Kaya nga si Paul ay nagpaalala kay Timothy, you therefore, my son, sabi niya, be strong in grace that is in Christ Jesus. 2 Timothy chapter 2, verse 1. Magpakalakas sa biyaya. Mga kabataan, magpakalakas sa biyaya ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Amen. Ito ang ating dalangin sa gabing ito. Nabigyan tayo ng kalakasan nagmumula sa ating Panginoon. And I believe, nagbibigay ang Diyos ng kalakasan. Amen po ba? Sabi niya sa Isaiah 40, for the last 29 hanggang 31, He gives power to the faint. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Siya'y nagbibigay ng kapangyarihan sa mahihina. Sa lupaypay, nagbibigay ng kalakasan ng Panginoon. Sinong nilulupaypay dito? May kalakasan na naghihintay o nais ibigay ang Diyos. He giveth power to the faint. And He increases the strength of those who have no might. Sinong walang kalakasan? Sa gabing ito, siya'y nagpapanibagong lakas o nagdadagdag ng kalakasan. Sino ang nais madagdagan ng kalakasan sa gabing ito? Panginoon, nais kong madagdagan pa ng kalakasan. Nais ko pang magtagumpay sa iyong presensya, Panginoon. Nais ko pang magtagumpay sa lamang ito, Panginoon, na pumipigil sa akin lagi. Nabibigyan ko ng daan, Panginoon, tulungan mo ako. Increase my strength. Yan ba ang inyong dalangin sa gabing ito, mga kapatid? And God, narito siya nga sa gabing ito upang magbigay sa atin ng kalakasan. Purihin ang Panginoon. Even the youths will grow faint and be weary. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, mga kabataan, huwag kayo manalig sa inyong kalakasan. Manghihina yan. Hindi yan kailangan ng Panginoon, ng kalakasan ninyo, physical. No. Huwag natin ipaglingkod sa Panginoon ng kalakasan natin na gagawin ang kalooban ng Panginoon. Kalakasan natin, kailangan natin yan, pero sabayan natin ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Upang magkaroon ng pangyayari, ng kalakasan, lubos na kapangyarihan. Dahil manglulupay pa ito, mga kapatid. Diba, sabi ni Paul, when I'm weak, I'm strong. You see? Manghihina talaga. Kailangan manghina ito. Upang makilala natin ang kalakasan ng Panginoon. Dapat makilala natin na may kalakasan na ibibigay ang Diyos. Hindi yung pag nanghina tayo, nagmumukmuk tayo at hindi tayo humihingi ng kalakasan sa Panginoon. Kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon, mga kapatid. Nagiging malakas tayo, nagiging malakas ang biyaya ng Diyos when we are weak.
nagiging sakdal ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kung ipapaubaya natin sa Panginoon. Sinasabi natin, wala na tayong magagawa. Amen? Doon gumagawa ang Panginoon. Pero pag sinasabi mong may magagawa ka pa rin, walang magagawa ang Panginoon sa buhay mo. Nais ng Diyos total na sabihin mo wala ka nang magagawa. Siya lang ang may magagawa. Amen? Kung wala kayo sa akin, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa sa inyong sarili. You see, kailangan talaga natin ang Panginoon mismo in the inner man ang siyang gumawa sa buhay natin. You see, even the youths will grow faint and be weary. And the young men will utterly fall. You see, young men utterly fall. Sila'y madatapa, sila'y, di ba? Madatapa, babagsak. You see? Sino ang mga young men na to? Siyempre, yung walang pananampalataya sa Diyos. Na hindi nagtitiwala sa Diyos. Pero ang ating mga kabataan, I believe, nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, but those who wait on the Lord will renew their strength. They will rise up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not paint. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Sino ang nais ng kalakasan na nagbumula sa Panginoon sa gabing ito? Kayo matakot, sabi ng Panginoon, or be dismayed, dahil ako isa sa inyo. Papalakasin ko kayo, sabi ng Panginoon. Yes, tutulungan ko kayo. Yan ay pangako ng Panginoon, kapatid. May tulong ang Diyos sa buhay natin. I will uphold you with my righteous right hand. Purihin ang Panginoon. Huwag tayong matakot sa huling panahong ito. Or be dismayed. Hallelujah! For I am your God. Isaiah 41 verse 10. I will strengthen you. Palalakasin ko kayo. Yes! Tutulungan ko kayo. I will help you. Yes! I will uphold you with my righteous right hand. Purihin ang Panginoon. Oh my. Ating pasalamatan ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Diyos sa kanyang masalita. Mauwi sa kanyang lahat ng kaluwalhatian. Tayo manalangin. Minsan pa, mapagpalang Ama, muli kaming nagpapasalamat sa mga sandaling ito sa iyong mga salita. Napakayaman lang iyong salita, O Diyos. O Lord, napakayaman ng iyong biyaya, ng iyong kaluwalhatian sa buhay namin. Unti-unti na patuloy kang nagpapaunawa, nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman sa iyong salita. Unti-unti, O Lord, nabubuksan sa amin kung gaano kakayaman, kabuti sa aming mga buhay. Salamat sa iyong salita sa gabing ito, O Diyos. Lord, kung paano ang panalangin ni Paul, hallelujah, na kami, paano ang believers sa Ephesians na sila'y palakasin mo, Lord, sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu sa kaloob-looban. Ito nawa, Panginoon, ang maging dalangin namin sa gabing ito. Kailangan namin ng kalakasan na gumula sa iyo, Diyos. Ang iglesia, ang bawat individual, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa gabing ito. Buksan mo pa ang durungawan sa langit sa mga sandaling ito, Diyos. At patuloy na mabuksan pa ang mga bagay na kayamanan ng iyong kaluwalhatian sa buhay namin. We thank God, we thank you so much, Lord, for your word. Napakayaman mo, Panginoon. And I believe napakayaman din ng iyong iglesia sa huling panahon ito. And I believe dapat kami mag-enjoy sa mga spiritual blessing na iyong pinagkaloob, O Diyos, sa buhay namin. Dapat kami magalak, O Diyos, dahil sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus ay nabuksan, naging pangyari ang lahat ng mga bagay nito sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Salamat, Lord. Purihin ka. Bless everyone. Bless every heart. Bless mo ang bawat may mga pangailangan sa gabing ito. To God all be the glory and honor and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.